Sa punto ito, ihatid po sa atin ni April Enerio ang update sa Bagyong Juaning at ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Narito ang kanyang ulat panahon. Salamat, Ms. Cathy. Sa ating balita, tuluyan na nga nakapasok ng ating Area of Responsibility Anti-Typhoon na may international name na Soulik at ngayon nga ay tinatawag na natin ito sa lokal na pangalang Bagyong Juaning. Para sa detalye kasama natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Magandang gabi, Sir Jory. Ano na pong update natin dito kay Bagyong Juaning? Sa magandang gabi rin, April. Actually, kaninang alas 5, nasa 1,130 kilometers siya ng east ng Basco, Batanes at patuloy niyang tinatahak itong west-northwest direction sa bilis na 20 kilometers per hour at kung hindi magbabago ang kanyang bilis at direksyon, inaasahan na by Saturday morning nasa labas na po ng PAR itong si Bagyong Juaning sa general direction ng northern Taiwan. At sir, nitong mga nakaraang araw, consistent po ang pagkilos na naturang bagyo pa westward. At sa ngayon nga po ay pa west-northwest na ang direksyon tinatahak nito. Ano po ang naging dahilan sa pagbabago ng direksyon nito? Actually, nung nagwe-west siya ay merong isang ridge of high pressure area na halos hindi gumalaw. At ito yung nag-guide sa kanya pa westward direction. Pero sa ngayon, nakita natin na nag-recede o umatras itong ridge ng high pressure area. Kaya po, bibigyan niya ng daan itong si Bagyong Juaning para mag-west-northwest direction at yun nga, diretso po ng China. Sir, meron po ba dapat ipangamba ang ating mga kababayan, lalo na ngayon, nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal number 1 ang Batanes Group of Islands. Ano po ba ang mga senaryo na binabantayan natin dito sa bagyong ito? Actually, April, ganun pa rin west-northwest direction, pero lalapit ito dito sa may Batanes Group of Islands. Kaya binigyan po namin siya ng warning signal number 1 kasi mararanasan sa mga lugar na yon yung hangin doon along sa periphery nitong bagyong si Juaning. Pero definitely, hindi naman po tatama sa Batanes Group of Islands itong bagyo. So, yun nga lang, may mga pag-ulan at paglakas na hangin sila mararanasan doon. At kaugnay nga po ng malalakas na hangin, sir, inilabas niyo po ang gale warning. Saan po ito nakataas ngayon? April, dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, aabot po ng 4.5 meters ang wave height o pagtaas ng alon. Pero kung titingnan natin dun mismo sa lugar ng bagyo, aabot po ng hanggang more than 14 meters ang kanyang itataas mismo doon sa lugar ng bagyo. Napakalakas po kasi nitong bagyo na to at napakalakas po ng hangin niya. Kaya aabot ng mga 15 meters pataas ang kanyang wave height. Tulad nga po ng nabanggit nyo kanina, kapag napanatili nito ang bilis na 20 kilometro kada oras, ay lalabas ito ng ating PAR by Saturday. Pero sa ngayon, ano po ang aasahan nating lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Dito sa Metro Manila, asahan pa rin yung isolated rain showers and thunderstorm. Kahit po hanggang bukas, ganito pa rin yung magiging weather conditions natin. Although in some areas, mararanasan na rin yung paunti-unting epekto ng habagat. Pero hindi naman po tayo sa ngayon nag-expect ng malalakas na pag-ulan, kundi mga light to moderate rains lang. Pero ito naman po ang ginagawa ng Pag-asa. Patuloy namin babantayan to kasi ang nakikita namin, ang track niya is almost kasing track nitong si Bagyong Haikui na kung saan nagbigay sa atin noon ng habagat na event na habagat. So, ganito rin yung kanyang track. Babantayan namin to. Okay, sir, bukod po sa inyong pagbabantay, paalala na lang po sa ating mga kababayan ngayon hanggang sa mga susunod na oras. Okay, para po sa ating mga kababayan, nasahan natin ay before weekend or sa weekend is po ay magkakaroon ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at dito sa may western section ng ating bansa. So, magdala po ng payong, siyempre, at mga iba pang mga pananggalang sa ulan. At ina-assure rin namin to sa ating mga kababayan o ina-assure namin ang ating mga kababayan na wala pong dapat ipangamba sa bagyo na to sapagkat hindi po ito tatama sa alinmang bahagi ng ating bansa.
Okay, maraming salamat Sir Jory. Ayan po mga kababayan, si Pag-asa Weather forecaster Jory Lois na nagbigay sa atin ng update kaugnay ni Bagyong Waning. Narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng Pilipinas para sa mga susunod na oras. Simulan po natin sa Luzon. Mataas na po sa Puerto Princesa na may 25 to 32 degrees Celsius at malamig pa rin po dyan sa Baguio City na may 16 to 25 degrees Celsius. Punta naman po tayo ng Visayas. Mataas naman sa Metro Cebu na may 26 to 32 degrees Celsius at mababa naman po sa Tacloban na may 24 to 33 degrees Celsius. At sa Mindanao, mataas naman po sa Zamboanga City na may 25 to 33 degrees Celsius at mababa naman sa Cagayan de Oro na may 24 to 32 degrees Celsius. At sa pagsisimula po ng Ramadan, importante sa ating mga kababayang Muslim ang sunrise at sunset. Para bukas, sisikat po ang araw, alas 5:33 ng umaga at lulubog alas 6:29 ng gabi. Ugaliin mag-monitor sa ating weather conditions first thing in the morning. Tumutok sa PTV alas 5 ng umaga para sa nangungunang programa naghahatid ng weather updates ang Panahon TV. At para naman lagi ka updated oras-oras sa panahon, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. Abangan na rin ang susunod na weather updates kasama si Weatherman Harry Bayona sa inyo ng Panahon TV Express. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong Weather Girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, Miss April.